Mao pay nga adlaw Eastern Visayas inihisol alarkonan Philippine Information Agency Region 8 para hausan na liwat nga edisyon Hansoro Swerte ha PIA. Live kita nga makikitaan ha Philippine Information Agency Region 8 Facebook page, simulcast nga makikitaan ngan mababatian ha Action Radio DYVL Facebook page ngan radyo kada Webes alas 10:30 hutob alas 11 han aga. Ngan makikitaan gihap kita ha Latinet ATV 24 Cable TV. Dina auto ni kakaswerte ang aton bisita tikang Department of Education Regional Office 8 nga waray lain kundi ang aton Information Officer nga Ma'am Hasmin Francisco Calzita. Mao pay nga adlaw Ma'am Hasmin og sa aton interview ano iton imo mensahe na iton aton mga manmarati. Good morning nga tanan niya nga mamati nga nagkikita live kita sa Facebook, right? Oo. Nga labi na naton mga teachers nga nakatutok yan na naton mga learners and most especially naton parents nga kasubong naton pag-implement naton basic education learning continuity plan in the midst of COVID-19 pandemic. Maaram kami among department dako talaga nga challenge itong aton ginaatubang yan nga panahon, especially nga di rin naton nakikita ito naton kaaway nga virus, but kami naman na Department of Education and among purpose is to deliver education services to our learners nga magpadayon paghihapon ito na aton delivery of quality basic education bisan manada kita habot nga itong pandemic. That's why damo nga mga initiatives sa naton ginbubuhat mga pitad to ensure na di rin nababayaan na itong mga kabataan. Nga nini na nagaandam kita para iton pilot implementation of limited face-to-face classes po. Ug sa natin mga pamakiana-anay, pamatian natin ang mga notisya tikang iba-iba nga probinsya han Eastern Visayas. Igin pa samuak ni Borongan City Mayor Diane Agda ang mga proyekto han syudad ha mga peace builders San Martes. Ang mga peace builders amo natulay ha Provincial Task Force LCAC ha mga NPAs pasi mag-surrender na hira. Mga kalsada tikang ha barangay Amantakop ti pa San Pablo, barangay Surok ti pa kadto San Mateo ngan ti pa kadto na ha San Andres Upper. Madudugangan na ang allowance sa mga seniors nga diri api han social pension. Tikang 250 pesos mahihimo na nga 500 pesos it bulan. Ang mga estudyante in matatagan hin 250 pesos kada bulan nga allowance. Bisan diin hira eskwelahan nasod basta la taga Borongan. Makakasakayhirahin libre kumuli mga bases ang bubutongon han syudad para makapasakayin libre ang mga seniors, PWD si estudyante nga lokal nga turista. Padayon gihapon ang libre nga medisina nga papanutanghin kapital hadukwag agrikultura. Ihatag kuan kaangayon nga serbisyo at mga tawo nga waray minay puray pulong ni Agda. Hini nga proyekto waray ka na daw aaruon pa han mga peace builders unta bumalik na hapiodhan balaod ang NPAs kung munagius na ang gobyerno. Tikang didiya syudad ang Borongan, Nympha Barcena Quirante para sa Roswertehan PIA. Dakuan pasalamat sa mga motorista nga magbiyarahi sa naman pala nga San Roque Bypass Road. Proyekto sa ilarom san build nga programa sa gobyerno san konbinyente nga pagbiyahe, iwas trapiko nga harayo sa disgrasya. Ang bypass road ang ginhimo para dili na sumulod sa bungto sa San Roque ang dagko nga mga salakyan ug adton diretso ang baye pa Segundo Distrito tungod san kapiguot ngan kahaligot san daan nga kalsada. Ang bypass road din may pundo nga 46.7 milyones ka pesos para san concreting ngan pagpailapad san 1.259 kilometro nga sigad kaupod na ang 153 nga sets sa solar street lights ngan sa aksesorya. Nasugad si DPWH Northern Samar 2nd District Engineering Office District Engineer David Adungay ang bypass road nagpaiban sa oras ng biyahe, nakabulig sa pantrabahoan ngan pinakaimportante ini nakaiban sa trapiko sa bungto ngan dihan nakakaagi bisan padamo nga salakyan tungod sa kahilapad ngan kaupay san kalsada. Aileen Alasondia sa PIA Northern Samar para sa Soroswerte sa PIA. Nagdumara ang Department of Trade and Industry in Entrepreneurial Development Trainings para hanlitiron Lulugayan Falls and Eco Village Service Cooperative. Gintikangan nga dahan Lunes ang nasabi nga 5 kaadlaw nga aktibidades nga may panuyuan nga tutduan ng People's Organization hin magkadurdilaing hibaro agud mapadalagan hin maupay ang negosyo. Sumala ka Mr. Vicente Candidohan DTI, tutduan gihapon hira paunan ang tama nga financial recording and financial management agud malikayan ang problema hapondo ngan mahapsay ang ira dokumentong ipapasa ha BIR. Nagkamay-ada gihapon hira hin business risk game o usa ka simulation exercise kun
Nain alagid-agid hakamatuoran an ira mulay, agod mahibaruan ngan maeksperiensya nira an risgohan negosyo. Gintutduan gihapon ang mga apihan training paunan-an paghimuhin mga souvenir items ngan ginpakusog pa ang values orientation para ha negosyo. Kaya na usaan ni Tiro Lugayan Falls and Eco Village Cooperative ha mga aktibo nga people's organization han probinsya han Samar nga padayon ang pangandaman para ha ekoturismo ngan hiya probinsya. Para sa Suerte PIA, Goldemir Tabaw han PIA Samar. Ang bag-ong naturlo nga kalihim sa Department of Public Works and Highways formal lang miasumer isip pangu sa nasoy nga ahensya. Huwebes sa miaging semana si kanhi Secretary Mark Villar mitunol sa bandila timaan sa liderato sa DPWH ngadto kang Acting Secretary Roger Mercado sa turnover ceremony nga gihimo didto sa kauluhan. Si Mercado gitudlo ni Pangulong Duterte pag Oktubre 12 aron may mupuli kang Secretary Villar kinsa minaog sa pwesto aron mudagan pagka senador sa eleksyon sa sunod tuig. Sumala pa sa taho sa DPWH. Si Secretary Mercado sa wala pa ang bag-o niyang katungdanan magbabalaod sa buktong Congressional District sa Southern Leyte og Vice Chairman sa Public Works and Highways Committee sa 18th Congress. Sa iyang pagdawat sa maong katungdanan nanumpa ang bagong kalihim pagpadayon sa builo sa mga flagship infrastructure projects pagkatod sa serbisyo pinagi sa mga proyekto mapahimuslan sa katawhang Pilipinon ilabi na katong namuyo sa lagyong mga dapit. Buong pidalino gikan diri sa PIA Southern Leyte para sa Soroswerte sa PIA. Mukabat na sa 21,739 ka mga pasyente ang natala og tabang sa Malasakit Center nga naa mamutang sa Biliran Provincial Hospital. Ang Malasakit Center nga gistablisar niadtong Marso 19 tuig 2019 ug padayon naghatag og serbisyo sa mga Biliran hangtod karon nakaapod-apod na og tabang pinansyal nga mga kantidad og 42,802,000 og 458.23 centavos. Base sa Malasakit Performance Indicator Report, ang PhilHealth nakahatag og tabang sa may 11,084 ka mga pasyente, 5,164 ubos sa Medical Assistance to Urgent Patients Program o MAIP, 4,663 ubos sa Office of President Socio-Civic Projects Fund, 339 ubos sa Individual Medical Assistance Program o Endowment Fund sa PCS o 170 ubos sa DSWD. Sa pakikinabi ni Mr. Ramirez kinsa nagigay sa mga kinahanglang mga dokumento nga ipasa sa Malasakit Center, siya nagpasalamat sa paggawa sa iyang asawa nga walay gibaydan gikan sa ospital tungod sa operasyon sa appendicitis. Ako si Rodrigo Victoria sa PIA Biliran nagtaho alang sa Soroswerte PIA. Kumarawatin pagkilalangan pahalipay ti ka nga Provincial Government of Leyte, ang duha nga tagamatag og Leyte nga mga atleta nga naghatag hindungog hanasod, hadiri pa lang maihang ginbuhat nga 2021 World Classic Powerlifting Championships nga ginbuhat sa Halmstad, Sweden. Hi Veronica Umpud in kumarawatin 100,000 pesos nga pahalipay ti kang Leyte Provincial Government samtang 50,000 pesos naman ang nakarawat ni Jane Erasmo ti kang gihapon na nasabi nga pamunuan. Nakakuha hi Umpud in upat nga gold medals ngan upat ka bronze medals naman ang nasungkit ni Erasmo. Ini nga duha nga mga atleta in mga scholars ng Leyte Sports Academy nga usa nga brainchild ng anay Leyte Governor or Department of Energy Secretary Jericho Ikot Pitilla. Siya matabawahon PIA Leyte parahan sa Soroswerte PIA. Haluyuhan pandemya yan na may lampuso na gindumarahan mga Leyteños sa pangunguna ni Leyte Governor Mick Pitilla ang pagtigaman hanika 77 anyos nga anibersaryo ng Leyte Golf Landings ha MacArthur Landing Memorial National Park kan dahog palo Leyte Kakulupa ining kumo paghatag pasidungog nga mga bayani han Guerra Mundial numero 2 labi na ha 49 nga buhi pa nga mga veterano agud diri may ngalimtan anira mga pagsakripisyo nga pakigbisog para makabot ang kagawasan han nasod. Naging blended kombinasyon han face to face nga virtual ang ginbuhat nga pagsaurog kumo pagbaton han panawagan han gobyerno nga obserbaran ang mga health nga safety protocols sa sugad nga mga katitirok tugod han COVID-19. Nakigusta gihap ha selebrasyon ang mga tinaglawas sa nasod Australia, Japan, Canada, New Zealand, United Kingdom nga Amerika pinaagyan pagpaabot ang era solidarity messages ipinagi online. Haiya pagyakan igin pahayag ni Leyte Governor Pitilla nga hakada tuig nga pagtitigaman han Leyte Landings inagahatag in oportunidad hakada tagsa nga makapan morubuot han mga naging heroism o pagiging mga bayanihan mga veterano ngan kung pati nano ini magagamitan yan nga panahon kadungan han pasasalamat ha era. Ginkomparar gihapan gobernador ang pakigbisog han mga veterano hadtuhan mga bayani yan nga panahon iton pandemya. Every commemoration gives us the opportunity to reflect on your heroism and its application in our daily lives today. In the current pandemic, we have many heroes in the front lines whose heroism inspires us much more as your heroism still does today. Truly, the battle has moved its front lines from guns and cannons to masks and needles. We may live in relative peace thanks to all of you, our dear veterans.
Nagpaabot gyapon mensahe Pangulo Duterte. It is with great pride that I join you in celebrating the 77th anniversary of the Leyte Gulf Landing. As we honor our forefathers, let us not forget about the rare breed of heroism our nation has gloriously witnessed decades ago. May we also take this opportunity to honor our modern-day heroes, our doctors, nurses, and essential frontliners who made countless sacrifices for the Filipino people during the pandemic. Para Hasoroswerte ha PIA, Sol Alarcon. Padayon ka mo nagkikita nga nakatutok Hasoroswerte ha PIA. Okay, Ma'am Just, siyahan nga higayon. Ano itong mga preparations siya na naging bubuhatan Department of Education din sa aton rehiyon regarding hining pilot implementation and limited face-to-face process. Unang nanay nato ng purpose kung kay ano nagkakamayada kita hat hini nga aton pilot implementation of limited face-to-face nga na kaapi itong Region 8 itong hini nga implementation and usa nga purpose niya is magkamayada kita ng ground experience kung ano ba dito matatabo if ever bumalik kita dirigad siguro totally kung ano ang atong gibubuhatan pre-pandemic asyat atong baga i-implement in aton limited face-to-face. There will be restrictions of course following strictly the health protocols set by the DOH and IATF. And of course, ito na protocol we have itong local government units when it comes to protecting our teachers, our employees, our learners, itong kanan limited face-to-face implementation. And aside from that, we'd be able, from that experience, at least on our end, we'd be able to adjust our plans. If ever full swing kita implementation itong aton limited face-to-face in the future, we'd be able to make some adjustments. Makuha po natin ito na itong magiging epekto if for example may kasi kita contingency plan. Okay. So ano mga necessary things na kinahanglanon namon buhaton. So ang main purpose kung kay nga nag-implement kita atong pilot implementation of face-to-face kaya nung gusto Region 8 nga umapi. But of course, kapag tikang, we recommended 18 schools. Yes. 18 schools Region 8. Of course, sunod natin ang mga requisites na kinahanglanon para makapag-participate sa mga school. Una ito that the municipality or the local government units should signify its intent or its willingness to participate ito na limited face-to-face implementation. Meaning to say, pag diri sumugot ang local government units or ang municipality, diri maapilan skilahan. Kay dako ang role ang LGU and also ang mga pag-anak ini nga aton implementation of limited face-to-face. And then of course dapat anda man naton mga eskwelahan. So before naton inihiragin recommend ng mga eskwelahan, ginset naton ng mga standards kung ano nila kinahanglanon pagandamon. And then after that nag-release ini nga guidelines na gin-release is a collaboration between DOH and DepEd and other partner organizations to ensure nga na ka-capture han aton school safety assessment tool and kinahanglanong good masunod para makapag-implement kita han limited face-to-face. So han 18 schools and nag-qualify na lang yun is 10 schools. Oo. So from 18, we have 10 schools who will participate in the limited face-to-face class. Yes po. And covering 3 divisions. And inira nga 3 divisions is covering the program Alive. And then Dolho Elementary School, I think Leyte Division gihapon inihiya. At Dolho Elementary School. Ini naman hiya ang aton mga indigenous people's education ng mga learners or IPED. And then San Sebastian Central Elementary School, which that offers ALS, BLT. I think this is in, if I'm not mistaken, the summer. San Sebastian summer. Opo. Ang senior high school naman, PVL, may ada kita Pilar Agricultural School,
This is in Calbayog City. Tapos, Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries, which is part of Samar. So, yun yung mga napulong na schools ito nag-participate ito na limited face-to-face pilot implementation. And I would also like to emphasize strictly monitor din hira. For 2 months, nag-implement natin pilot implementation of face-to-face. And then for kinder, they will have at least mga 3 hours, kinder to grade 3. Mga 3 hours lang ito yung exposure nila, nga may adera face-to-face. And then for senior high school, 4 hours. Tapos limited gihapon ang atong number of learners. For kinder, may adala ginaalong nga 12 learners. For grades 1 to 3, may adala 16 learners. And for senior high school, may adala kita 20 learners na ginaalaw. Ngayon also, alternating inihiya. Meaning to say, blended. Ang hihimon nga modality, may ada face-to-face. And then next week, probably waray face-to-face. And then mabalik hira for face-to-face. And we'd like to emphasize, gihapon nga, waray titiriton ng mga kabataan na mag-participate. If ever, ang school has pa sa school nga mag-implement ito na limited face-to-face. Diri pwede tiriton ito ni skulahan, itong bata na mag-participate kung waray permit or waray permiso tikang kaganak. So, kailangan may parents' consent kasi ito yung mga required talaga. Okay. Nga na may magpakiana natin publiko kung natin basis sa pamilya niya, low risk areas niya, yung minimal risk areas, or if possible, 0 patient ka ng COVID-19 ang bagaging pipili. But of course, ang final decision niya is the DOH. Kaya kita nag-recommend lang kita at central office, and then the central office also recommended the schools to DOH. Ang DOH ang nag-conduct final ng risk assessment to approve kung hinpohan mga recommendations natin ng mga schools and ma-participate pilot implementation of face-to-face. Ma'am Jess, na curious la ako, anong naka-disqualify 8 nga schools? Wala naman warahira ma-approve. Iba kasi ang mga standards ang iba, may mga reasons din may local government units nga di gusto ma-participate. Okay. Well, school safety assessment kasi very, kumbaga standard, health standard, kinahanglan gud masusunod hiya. So either 2 or 3 itong mga indicators, waray itong atong school, diri niya makaka-qualify. So kinahanglan mapasar niya ang atong school safety assessment. Then, waray ginhapon private schools? Ano, Ma'am Jess? Actually, yung ginina yan is public schools. Okay. Nagpagawa sila first 59 schools, I think, last 2 weeks ago. And then, just this week, we received information na appeal na itong Region 8, So, katbugangan niya at ginhihingita na 100 public schools nga ma-participate in pilot implementation of face-to-face nationwide. And 20 private schools naman nationwide. So, right now, ang mga nakikita pong listahan are public schools. Public schools. So, when itong kita ma-start ini? Ang tentative implementation pilot face-to-face will start on November 15. November 15. Oh. So, within 2 months, under observation. Yes, strict monitoring and observation kung ano po dito mga magiging scenario ito niya. And then from that experience, siring ko pa kanina, we hope to gather mga inputs kung ano pat bubuhaton natin to improve itong atong delivery of basic education services if ever mag-implement na gagitahan na limited face-to-face. Ma'am Jess, ini nga nakikita natin, syempre may gihapon ini mga parents, mga bata na madiri or kinahanglan ba vaccinated, di ba? Nag-start na tayo vaccination dito Manila mga bata, yan na. Pilot pa lang siguro. So, di rin man necessary nga kinahanglan vaccinated. Actually, for those employees nga involved, teaching and non-teaching personnel, kinahanglan fully vaccinated. Pero mga students, ang mga students, waray pa ito ginimposan na hanamong department na pati hira gihapon vaccinate. But our teachers and non-teaching personnel who will participate in the implementation of limited face-to-face, dapat
completely vaccinated era. Ano ang gintagan in consideration hiton Department of Education? Tungod ba nga iton mga bata nato niya na medyo maray na tira social rinta development usa ba ito nga factor nga ginpita If you would notice, syempre mas maupay mang good itong may ada face-to-face, may ada interaction, mas Yes, so meaningful itong learning kung itong bata, may ada teacher nga nagda-guide. Nga ada good magtututo. Mabiyang siguro. Yes, correct. So that could be one of the reason kaya ano nga, ang implementation niya is kinder to grade 3. Kaya mga crucial na mga age range para mga kabataan. Kay foundation in it, hindi natin gin-build. Especially pag magtugdo ka ng reading, baga mapuritot na bumodular ito na kinder. Kinanglang din somebody who will assist or ang parent good kinanglan nakatutok good iya labi na kung magtitikang pala yung pag-eskwela itong bata. And then for the waray kita junior high school, if you would notice natin mga schools na gin-recommend waray junior high school, waray grades 4 to 6, waray grade 7 to grade 10, but may other senior high school. Ang senior high school naman TVL kasi more on practical kasi itong ira pinanglanan, di ba? Na mga activities para makita natin itong, ma-measure natin itong competence itong kabataan through their performance task. So at least it will give them parang, makuri kasi pinadalera pa ni Malay. At least you let them experience, immerse them in a situation na talaga, bagan, in real life situation ba? So at least bisan itong 4 hours na exposure nila na tagal natin mga senior high school in chance na to have a first-hand experience kung ano ito nila na babaruan mga modules na nila accomplish. Meaning to say, Luwati ni ma'am, nga iton mga estudyante, diri dudrungan nga magkakasulod iton nga number of hours. Ang iba, kulop or ano, may din schedule kaya. Yeah. Okay. Usang mga recommend niyan para makapag-implement kita natin limited face-to-face is the schedule, class schedule ito sa nga eskwelahan, kung ano niya pag-arrange ba. Basta kinahanglan, ma-maintain niya ang class size nga for kinder, for example, 12 la na adadida for house at klase, for grades 1 to 3, 16 for senior high school, 20 learners ang maximum. So, amo lago di kirangan igkupan by ga-allow per class. So, meaning to say, magkakamay-ada good talaga in schedule ang aton mga eskwelahan. And of course, tungod yun we have intensified already our advocacy itong sinisiring natin na wash in schools or ining water sanitation and washing facility sa aton mga eskwelahan para preparation inihiya nga aton limited face-to-face nga whenever they go to school, at least kapag plano maghuhugas na itong iratango, tututbuan hira kung paano, kay kinanglan na bibili natin na pagbayanan. Kung baga, this is already part of the new normal nga itong sinisiring. And we're also advocating ini nga mga behavioral change sa ating mga kabataan pag-abot iton hygiene nga diri laha eskwelahan nila matutduan kundi haira gihapon mga panimalay. Ang mga teachers, mga naka-assign in mga schools, aware na inihira? Yes, they are oriented. In fact, may orientation also with the parents. Itong, mga parents itong nga school and also the teachers who will participate para itong limited face-to-face. Gin-prepare na ito hira, I think last year pa nga, if you would remember, nagkamayada kita in-announcement na possible magkamayada limited face-to-face in January, but it did not happen kay waray galawhan natin president. But nagkamayada na approval from our president, and yan na nga, lately I think mga June or July nga part, So, nakag-prepare naman kasi, ano na ba? So, baga na natin is strengthen and enhance ang mga plano for the implementation of limited face-to-face. Okay, Ma'am Jess, damo tato na istorya na, akong pa sa pakiana nga, if ever maging successful ini nga pilot implementation, ano itong mga plano itong DepEd? Ma-increase itong number of schools mag-uka-added face-to-face classes? Actually, that's one. Kasi mas maupay, sa rin kung nga kanina, mas maupay manggo dito may ada kita sinisiring nga
nga face to face ano, pero diri na ini pareho sa unang nga setup nga all the time adto budang kabataan na, I mean whole day adto kabataan na mga schools, and then kinahanglan i-observe an aton sinisiri nga standard when going to school, the health protocols and class size, ano't magiging setup itong usang eskwelahan if ever mag-open na for our children, our school children. Kapag sulod nira, bin-advocate natin ng hand washing facilities. In fact, kung mabisita ka mo ang mga eskwelahan natin, pag entrada pala hagit, adat tira sides, may adat na mga hand washing facilities itira with the soap, tubig. Although in some schools, may challenge man good kita itong water supply, ano. Pero we are looking for partners para hindi nga mga eskwelahan, ano, nga at least may ada provision, continuous provision of the water supply kay importante itong hygiene ito natin mga kabataan. So that's one, itong setup, itong isang eskwelahan. What will be the setup pag sa paggihapon hay, itong mga classroom itong kabataan. Okay. Ma'am Chels, may dapat kita 12 minutes. Ano itong imong mga gusto yan ay pasabot, mga announcement, mga advisories, ito na hangan ito ating mga teachers. For, ang atong emphasis ng Brigada Eskwela is buduha. We have the wash in schools and also Brigada Pagbasa. Well, yung wash in schools, I think I have mentioned already its importance kung kaya ano nga kinahanglan niya intensify in this time of pandemic is because needed talaga hiya. Needed nga tugduan ng mga kabataan naton nga itong tamang hygiene, tamang nga pag-alaga itong irapan lawas para diri ang atong gintutok duha ira is academic nga side. Ang atong gini-develop as teachers and holistic personality or well-being of our learners. Meaning to say, mental health, dapat nakakapag-provide kita. Itong minsan ang atong simple nga pamaagi. Be able to provide psychosocial support to our learners, to our students, nga pagkita natin, binubugatan ng gudyana. Ito na aton modality nga gini-implement. I think our teachers will also agree na may mga kabataan kita nga kinukurian gihapon. Itong type of learning continuity plan or modality nga aton gini-implement. And it's a reality, di rin for Region 8, but for the entire country. That's why nga, ginta-try natin nga, may balik kita itong handati, although di rin good totally, pero at least may mahibulig kita atong mga kabataan because may mga times talaga nga natin mga bata na danay nga niya, no? Di rin na nira ginaasin mga modules. So nga, the board na nira. And for our teachers, we have programs man and projects for them para mas mag-improve para professionally. May mga ginihimuran na mga LAC sessions sa eskwelahan. And also encourage all teachers nga kung halimbawa may mga activities may mga trainings for them, kinahanglan maging willing gud kita kita ba nga mag-attend hindi nga mga trainings because this is for our own good. Kumbaga, mas mag-i-improve ito natin pag-deliver itong quality basic education kung padayon ito natin pag-improve as a professional. So, I think itong DepEd naman is into trainings or into improving the capacity or capability of our teachers to deliver quality learning in this time of pandemic. Kaya medyo mapuri mga gudiya, virtual, online classes and all. Pero kinahanglan na natin buhaton. So, capacitating our teachers, initiating ini nga mga projects that will address ini nga pressing concerns sa ating performance, academic performance itong atong mga kabataan. That's why, aside from the wash in schools, we have the Brigada Pagbasa. So, we are intensifying our advocacy itong reading. Kay, saring pa, usa nga mga findings ini nga natin ng mga previous na data nagsisiring nga may mga kabataan talaga kita nga bisan adinaha I think adinaha high school nga level baga medyo kinukuren paghihapon itong pagbasa. So usa nga mga initiative na naging bubuhat is the Brigada Pagbasa. Ang atong 13 schools division offices may kanya-kanya nga mga initiatives parte hini nga Brigada Pagbasa. And also namimiling kita yan ng mga partners na will support our efforts sa Brigada Pagbasa, like
provision of these reading materials. Kaya kasi may mga simple nga mga reading materials nga atong provide ang mga kabataan, be able to help them. Kay siring pa kung willing manira, wala nang basahon, mga makurog ito na no. So, we're looking for partners para hatong mga nagkikitain na nga na para hatong may mga kasing-kasing may mga bulanganin na kasing-kasing na to help us in this effort ito natong Brigada Pagbasa and also the WASH in schools, because ini nga dudo nga major projects from Department of Education will really help us improve our delivery of basic education and will help our kids, our school children na mas ma-achieve panira itong sinisiring quality learning and genuinely learning in the midst of COVID-19 pandemic. Ma'am Jazz, may pa kita 7 minutes. Kung ano sa LGU, gusto nila mag-join itong face-to-face classes na ano kira bubuhaton ngayon? Actually, may pa kita di schools nga nag-signify that they are willing to participate. May kita from Baybay City, may kita from Biliran, may kita from Eastern Samar. So, kapag kaya na ang allow man la is 120 schools. And take note that the list is actually, final list is actually the DOH na nag-approve. It's not that we can recommend a lot of schools nga to DOH. Pero hira kasi itong may final say, itong risk assessment, hira man itong maaramitan kung ano itong situation, COVID-19 situation ng usang lugar. But if they are willing, pwede na nira igandam itong hira mga eskulahan kay sooner or later, after hindi nga pilot implementation, kung may ada na kita mga sining findings kikitaan natin kung ano itong magiging future direction niya. Ang importante is prepare na natin mga eskulahan para itong possible nga limited face-to-face. Okay. 120 schools nationwide ang gina-recommend. Yes, opo. Tapos na 120, 100 na public school, tas 20 nga private school. Pero din nga Region 8, waray private school nga na-approve. Ini nga tanan nga adulista or all public schools. Okay. So, klaro na, mga kasangkayan. Sige, sana ito natin mga listeners yan, ang mga nagkikita, naklaruhan ka mo itong mga explanation, mga pagklaro itong Department of Education, pinagi ka na Ma'am Jazz. Para patapusan ni mo, Ma'am Jazz, nga mensahe, ano ti mo maiyayakan yan nga dito natin mga viewers. Yes, aton mga kagana, kayo ramang gudupin mga itong atong partner good nga bagay hapag kaya na nga ada hapanimalay itong iyong mga anak nagtutuon, we need your support po para mas maging epektibo pa ito natin yung bubuhat. Yan ang mga ito natin implementation of our learning continuity plan. We need your support. We need your full cooperation po to ensure that we are delivering the kind of education that dapat ginahatag natin ng ating mga kabataan. And may ada kita mga activities these are online activities ganun na virtual kita Facebook for the parents sa PTA that they can actually attend. In fact, pwede nila ito mag-view Facebook page natin. Ang itong role itong tag-anak, hindi yan na education, hindi yan na time ito na COVID-19 pandemic. Na as a representative from the Department of Education, nagpapasalamat kita na atong mga stakeholders. That includes the parents for helping us na naging successful natin last year na school opening na hindi na nga school opening gihapon naging successful kita because of your full support nga naging malinang puso ng atong mga proyekto nga gin-implement because you have supported us, and we'd like to thank you for that. Amon nila ginaaro is padayon niyo yung suportahan nga napadayon kami niyo nga buligan ito na amon mga undertakings para mas mapa-improve natin ito aton delivery of quality basic education din hiha Eastern Visayas. Also, ma'am, sir, gusto ko mag-inform publiko nga ang atong bago na nga regional director, nakalimutan ko kanina pag-introduce, ang atong bago nga regional director yun is
is from Regional Director of Caraga before. Now, Regional Director of DepEd Region 8, Dr. Evelyn Pitalvero po. And kung may mga concerns po, direkta po at ang Regional Office will be sending, actually nag-send na kami mga unhand notice sa ating mga partner agencies as to our new Regional Director. And our former Regional Director pala is transferred to Caraga. So, nagbalila in Hira. Oo, pero kaya mo man ito mga leaders, sa Hira kain. Ito transfer. And leaders, they come and go. What remains is the legacy. Babayan na usa nga lugar nga iragin manage. So, ganun po. Thank you so much, Ma'am Jess. Welcome, Director Pitalvero to Region 8. Okay, hangaran ni PIA OIC Regional Head Erna Gorni and Philippine Information Agency Region 8. Inihisol Alarcon, damo nga salamat ngan mabuhay ang Eastern Visayas.